Ang kulay ang sarap sa mata. Yan ang Cathedral Window Jelly. Isa ka rin ba sa mahilig manood ng mga cooking vlog? So, ako kasi mahilig talaga akong manood. Hilig ko rin magluto. Mahilig din akong gayanin yung mga recipe na sa tingin ko ang ganda-ganda at ang sarap-sarap kainin. So, tinatry ko yon. Gaya nitong Cathedral Window Jelly. So, umpisahan na natin. Kailangan natin dito ng 3 in 1 half cup of water. So, bakit nga ba 3 in 1 half lang yung nilagay ko dyang water? Para pag kinagat natin yung ating gulaman, para siyang chewy, para siyang gum na masarap siyang nguyain, parang ganun. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Basta, gawin niyo to. Kasi minsan pagka yung sobrang daming tubig ng ating gelatin, nagiging malabsak siya and parang hindi siya masarap kainin. Kailangan din natin ng 1 cup sugar and 1 sachet ng unflavored gelatin. Or pwede din naman may flavored. Basta, depende sa inyo. Basta ako unflavored yung ginagamit ko. And then pagkatapos nilagay natin yung gelatin, haluin natin mabuti yung ating mixture. Kailangan matunaw natin yung sugar bago natin siya isalang sa ating kalan. So, ang kalan natin ay medium heat lang. And then, kapag kumulo na yan, kailangan mo lang haluin siya ng haluin hanggang sa kumulo. And then, kapag kumulo na siya, yung kulo na talaga siya, okay na yan. And then, set aside natin. And then, another color na naman tayo. So, kailangan ulit natin ng 3 in 1 half cup water, then 1 cup sugar, and also 1 sachet gelatin color red. And then, gaya nung una, haluin natin ng mabuti hanggang sa matunaw ang sugar, then saka natin isalang sa kalan. Then, pag hintayin natin kumulo, haluin natin, and then pag kumulo na, saka natin uli iset aside. And then, next ulit yung prepare ulit tayo ng 3 in 1 half cup of water, then 1 cup sugar, and then color orange na gelatin 1 pack ulit. And then, atin uling tunawin ng mabuti yung sugar, then saka ulit natin isalang sa ating apoy. And then yan, ganyan. Pag kulong-kulo na yung ating gelatin, yung ganyan, then set aside ulit natin. And then kapag tumigas na yung ating mixture, kailangan natin siyang hati-hatin or i-cut natin siya ng pa-cubes or ganyan. Yan, so cubes yan. And then, kumuha tayo ng lianera or kahit anong mix lang natin yung color ng ating gulaman. So, red, orange, and green. So, tatlo lang kasing kulay yung nalagay ko dyan, nagawa ko. Kasi hindi pala ako nakabili ng violet, pero may violet dyan, may yellow. Ayan, di ba? Oh, ang ganda ng kulay niya. Kailangan kasi i-prepare nyo muna ng ganyan bago kayo gumawa ng mixture na ilalagay natin sa ating cathedral window. So, pagkatapos na nating mailagay sa ating llanera yan, so set aside natin, gawa na tayo ng ating pangalawang mixture para sa ating cathedral window. Kailangan natin ng 3 cups of water, then 2 can ng evaporated milk. So, lagay natin yan lahat dyan. 3 pack ng all-purpose cream. Depende sa inyo kung anong brand. So, sa akin dyan, nagamit ko 2 brand kasi naubusan ako ng tinda. So, yan, magkaiba. Pero okay lang naman yan. All-purpose cream pa rin naman yan. So, ilagay natin yan lahat dyan. So, yan, ganyan lang. Kailangan din natin ng 1 can condensed milk. 3/4 cups ng sugar. So, any brand or wash, white, depende sa inyo, and tikman nyo kung tama na sa inyo ang lasa. Sa akin, 3/4 cups ng sugar ay okay na. Ayoko ng sobrang tamis. Pero kung gusto niya ng mas matamis, lagyan nyo. And then, lagay natin yung unflavored gelatin 2 sachet, white color. And then, saka natin isalang sa ating kalan. Kailangan dito low-medium heat lang. And then, yung paghalo dito ay dire-diretso. Kasi kapag kumukulo na yung kahit konting bubbles lang na makita natin, okay na yan. Madali kasi itong
tumigas. So, kailangan na-prepare na talaga natin yung ating lianera na paglalagyan. Kasi pag nilagay natin, diretso na yan. And kapag nilagay natin sa ating lianera, kailangan dahan-dahan lamang yung ating pagbubuhos ng mixture. Kasi pagka biniglaan nyo yan, yung mixture na white na yan, magugulo yung ating gulaman na may kulay. So, ang mangyayari dyan, magiging white siya. So, hindi nyo makikita yung cathedral window na ating gelatin. So, kailangan dahan-dahan. And dahan-dahan na mabilis kasi mabilis nga siyang tumigas. So, yan nga, di ba? Nasa ano pa lang siya, nasa sandok pa lang siya, ay tumitigas na siya. Kaya, kailangan ng bilis. So, ayan, ganyan. Isang tip para hindi agad tumigas yung inyong mixture kasi madali talaga. Kapag tapos nyong magsalin sa mga lianera, haluin nyo after yung mixture nyo dun sa kaserola para hindi siya tumitigas. So, ganun lang ginagawa ko para mabilis siya. And hindi siya tumitigas dun sa ating kaserola. Naintindihan niya ba? Sana naintindihan nyo yung explanation ko. And pasensya na sa boses ko kasi medyo ewan ko ba dito sa boses ko. Inubo kasi ako. And then after kong umubo, namalat ako hindi na bumalik. Ewan ko kung babalik to. So, sana nagustuhan nyo ang video ko ngayon and yung recipe natin. And alam ko na magugustuhan nyo to kasi tama lang yung lasa nito. So, thank you guys and thank you for watching. Follow, like, and share Miss Allergy Kitchen. Thank you for watching.